Hello everyone! Welcome sa ating channel, The IT Guide with Cats. Ako si Teacher Cats at today ang ating video ay tungkol sa Introduction to Programming Language, a comprehensive overview. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang mga programming language, bakit sila importante, at yung mga key concept na dapat alam ng bawat aspiring developer. Tara, simulan na natin. So for today, ang i-discuss natin ay understanding programming language and key concept in programming. Ito ang uunahin natin. Ano nga ba yung programming language at bakit sila mahalaga sa mundo ng technology? I-explain din natin ang mga pangunahing konsepto na kailangan nating maintindihan. Para mas malinaw, pag-usapan natin kung ano talaga ang isang programming language at paano ito nagsisilbing tulay sa pagitan ng human ideas at machine execution. Ano nga ba ang programming language? A programming language is a formal set of instructions that can be used to produce various kinds of output, primarily to communicate with computers and create software applications. Ito ay isang formal na set ng instruction na ginagamit para makagawa ng iba't ibang outputs. Mainly, ginagamit ito para makipag-communicate sa computer. So, makabuo ng software application at mag-automate ng task. At ito ay ini-implement natin, yung mga ideas natin. So, ano naman ang importance of programming language in technology? Programming language are crucial in technology as they enable developers to write code, create application, automate tasks, and bring innovative ideas to life, thus driving technology advancement. Importante sila kasi nagbibigay daan ito sa mga developers na mag-build ng application at mag-automate ang mga process at mag-innovate sa iba't ibang fields. So, kung walang programming language, hindi magiging ganito ka-advance ang technology natin ngayon. Ang dami na nabago. So, pag-usapan naman natin or tingnan naman natin ang mga pangunahing categories ng programming language. Meron tayong high level versus low level and then compiled versus interpreted language. Yung high level language, ito ay mas malapit sa human language. Madali silang intindihin at gamitin, kaya mas user-friendly. Yung low-level language naman is tulad ng assembly or C. Mas malapit sa machine code, kaya nagbibigay ito ng mas malaking control sa hardware, pero mas challenging gamitin. So, pag-usapan naman natin ang pagkakaiba ng compiled versus interpreted language. Pag sinabi natin compiled language, ito yung katulad ng C++. Isinasalin muna sa machine code bago mag-run. Kaya, mas mabilis. Yung interpreted language, okay? Tulad ng Python at JavaScript. May then interpreted on the fly habang nag-execute. Kaya mas flexible at mas madaling i-debug. So, doon naman tayo sa key concept in programming. Ngayong naintindihan na natin yung categories, tingnan naman natin yung mga key concept na mga mahahalaga sa pagsusulat ng code. Ang pinaka-basic na kailangan nating maintindihan ay ang syntax at ang role ng semantic. Ano nga ba muna yung syntax? Sabi dito, it refers to the set of rules that defines the combinations of symbols that are considered to be correctly structured programs in a language. So, ibig sabihin, ito ay parang isang grammar sa human language. Ito yung rules kung paano dapat ayos yung mga symbols at instructions sa isang language. Dapat tama ang syntax para maintindihan ng computer.
Yun namang role of semantics in programming. Semantic deals with the meaning behind the syntax. It ensures that code not only follows the correct structure but also performs the intended operations accurately. So, ito ang ano, ito ang tungkol sa meaning ng mga code. Hindi lang dapat tama yung structure, kundi dapat gawin nito yung tamang operation na gusto nating mangyari. Together, sila ang bumubuo ng correct at meaningful programming. Meron ding iba't ibang approaches o style sa programming. Ang pinaka-common ay procedural programming, and OOP or Objective-Oriented Programming. Pag sinabi nating procedural programming, this is a paradigm based on the concept procedure calls where programs are structured around procedures or routines that operates on data. Dito nakabase ang mga functions na ginagamit natin. Organize ito sa mga routine na nagtutulungan para magawa ang isang task. Sa OOP naman, gumagamit tayo ng objects, mga instances ng classes na may data at methods na. Pinadadali nito ang code reusability, modularity, at mas madaling i-maintain concepts tulad ng encapsulation, inheritance, at polymorphism. Ito yung mga key features ng OOP. So, dito na muna natin tatapusin ang ating video. Okay? So, nagkaroon na kayo ng overview tungkol sa programming language at key concept. Sana may natutunan kayo at naging malinaw sa inyo yung mga basic. Kung may questions kayo at gusto nyo pang may matutunan, mag-send lang ng email sa akin or mag-comment lang sa video na to para masagot ko yung mga questions nyo. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell icon so you won't miss more practical tips and tricks in IT using Taglish language. Maraming salamat and until next video. Thank you!